Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1335. Ano? Ito ay. Ano ang nangyayari? Ang nangungunang kapitan ay lubos na natulala. Namilog ang mga mata niya habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Iyon ay isang tunay na baril. Kahit na may makina, imposibleng durugan ang baril sa mga pulbos na bakal. Hindi kaya mas makapangyarihan ang kanyang kamay kaysa sa mabigat na makina ng industriya. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Sa kabilang banda, walang malasakit na sinabi ni Alex na iinis ako sa mga taong nakatutok sa akin ng baril. Matapos mabigla saglit ang nangungunang kapitan, agad itong umatras at nagutos. Ang kontrabida na ito ay napakabisyo at tumangging makipagtulungan sa utos ng opisyal. Kung lalaban siya hanggang dulo, papatayin mo siya agad. Ang taong ito ay talagang mula sa pamilyang Zimmer. Siya ay isang kamag-anak. Lihim niyang natanggap ang tagubili ni Easton matagal na ang nakalipas. Hanggat may pagkakataon, papatayin niya agad si Alex. Bang! Isang putok ng baril ang tumunog. Agad na itinuro ng isang miyembro sa likuran ng ulo ni Alex at nagpakawala ng putok matapos marinig ang utos ng kapitan. Gayunpaman, hindi nangyari ang eksenang bumagsak si Alex sa lupa matapos tumama ang kanyang ulo sa kanyang isipan. Sa halip, dahan-dahang bumagsak ang kapitan na iyon sa lupa. Hindi si Alex ang tinamaan nitong putok niya kundi ang kapitan. Walang nakakita kung paano siya nakarating sa harap ni Alex, ngunit bigla na lang itong sumulpat sa harap ni Alex at hinaranggan siya ng bala. Matapos marilin sa likod ng ulo, agad itong namatay. Captain Zimmer. Napatulala ang miyembro na gumawa ng shot. Napatitig siya sa mga mata habang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya ito maintindihan. Tinutukan niya si Alex pero nataman ang kapitan sa huli. Tapos na tayo. Tapos na tayong lahat para sa oras na ito. Nang maging blanca ang kanyang isip dahil sa gulat, ang deputy captain ng Operation Squad na isang babae ay itinutok ang kanyang baril kay Alex ng may kaba at sumigaw, lahat putok at patayin siya sa lugar. Bang! 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 Isang sunod-sunod na putok ng baril ang tumunog. Hindi mabilang na mga bala ang umuungol habang lumilipad patungo kay Alex. Kung ordinaryong tao lang, matagal na siyang nabaril at naging salon. Gayunpaman, pinaandar ni Alex ang kanyang espiritual na kamalayan at isang layer ng translucent turtle shield na may gintong liwanag na dumadaloy dito ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Iyon ay ang Mystic Armor. Sa kasalukuyang antas ng kanyang cultivation, ang Mystic Armor ay maaaring kumalas mula sa balat ng katawan at bumuo ng isang defensive shield sa loob ng isang hanay na wala pang 1 metro mula sa kanyang katawan. Ang mga bala na tumama dito ay tuluyang naharang. Kling! 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 Ang sunod-sunod na matunog na tunog ng mga bala na nahuhulog sa lupa ay bumulaga sa mga bumaril. Natigilan ang deputy captain. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang pangyayari sa buhay niya noon. Maging ang puso niya ay nagsimulang manginig. Tao ba ang lalaking ito? Sa sandaling ito, isang malakas na singhot ang pinakawala ni Alex. Mahigit 100 eksperto mula sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas sa harap ng pasukan ang agad na nakaramdam ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan na tumitama sa kanilang mga katawan, na nagdulot ng epekto sa kanilang mga kaluluwa. Naging blanko ang kanilang isipan sa sandaling iyon at dumating ang matinding sakit sa bituka. Nakaramdam pa sila ng walang kapantay na panggigipit sa kanilang mga katawan na para bang dinidiin sila ng bundok mula sa tuktok ng kanilang mga ulo. Bam! 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 Ang mga taong ito ay hindi nakayanan ang panggigipit at sunod-sunod na lumuhod. Hindi nila mahawakan ang mga baril sa kanilang mga kamay dahilan para bumagsak sila sa lupa. Tanging ang babaeng deputy captain na iyon ang gumagamit pa rin ng huli niyang lakas para labanan ang pressure na nakayuko ang magkabilang binti at nakayuko ang baywang. Martial artist ka pala. Pulong ni Alex habang nakatingin sa babaeng deputy captain. Sa susunod na segundo, madagdagan ang kanyang mental na kapangyarihan sa kanya. Ang babaeng deputy captain ay sumigaw at ang kanyang buong katawan ay biglang napahiga sa lupa. Hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. Tawag. I freak.
I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1336. Tanong ko ulit. Sino ang nagutos sa inyong lahat na pumunta dito? Tumayo si Alex sa pasukan at nagsalita sa malamig na boses. Sa sandaling ito, si Phoebe, na nakarinig ng mga putok ng baril, ay tumakbo pababa ng hagdan sa takot. Isang puting bath towel lang ang nakabalot sa katawan niya. With a face of horror, she said while walking, "Rockefeller brat, what on earth just happened? Bakit ngayon lang ako nakarinig ng putok ng baril?" Pagkatapos naglakad siya papunta sa entrance. Nang makita niya ang isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno na nakaluhod sa lupa, sa sobrang takot niya ay napasigaw siya. Hindi nakapulupot ng maayos ang kanyang bath towel sa kanyang katawan. Nang tumakbo siya pababa sa hagdanan sa gulat kanina ay medyo lumuwag ito. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay na lumuwag ang kanyang kamay, dahilan upang tuluyang maluwag ang buhol na nakatali sa bath towel. Nang makita ang puting bath towel ay mahuhulog na. Well, karamihan sa mga dosenang opisyal sa harap ng pasukan ay mga lalaki. Kung talagang mahuhulog ito, makikita ang katawan niya. Si Alex na may matatalas na mata at maliksi na mga kamay ay hinawakan siya sa kanyang mga bisig sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, niyakap niya ito ng napakahigpit na magkadikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Habang si Phoebe ay nasa likod pa rin at hindi maintindihan ang dahilan kung bakit siya biglang hahawakan ni Alex, iniunat ni Alex ang braso sa likod niya, itinaas muli ang bath towel na nakatali. Galit niyang sabi, "Gago ka ba? Nauubusan dito sa ganitong estado at hinahayaan pang mahulog ang iyong bath towel. Gusto mo pa bang makilala ang mga tao bukas?" Ako, anong ginagawa nila dito? Parehas silang gang ng mga tao sa supermarket ngayon, walang pakialam na sabi ni Alex. Pagkatapos itinulak niya pasulong ang anak na babae ng pamilya Larsen. "Umakyat ka at magbihis ka muna. Aayusin ko ang usapin dito." Oh. Napatingin siya sa mga baril sa lupa. Dapat kang maging maingat. Nakita ito ng grupo ng mga opisyal ng kanilang sariling mga mata. Sa kasamaang palad, hindi pa rin sila makatayo ngayon at nabigla na lang sa lupa. Una, nabigla sila sa makapangyarihang martial arts ni Alex. Pangalawa, nabigla sila sa relasyon ni na Alex at Phoebe. Sa katunayan, ang taong ito ay manugang ng pamilya Larsen. Nang makalayo si Phoebe, tumingin si Alex sa mga taong ito habang malamig niyang sinabi, "Ayaw mo pa rin bang magsalita?" Kinagat ng babaeng kapitan ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita, "Bagaman mayroon kang makapangyarihang martial arts at makabuluhang background, walang sino man ang higit sa batas. Hindi ka makakatakas dito. Maaaring huli na dumating ang hustisya, ngunit hinding-hindi ito mawawala. Kahit napatayin mo kaming lahat ngayon, hindi pa rin mabilang ang mga katulad namin sa Amerika." Napangiti ng mahina si Alex. Nagbigay ka ng magandang dahilan. Sa kasamaang palad, hindi mo alam na isa ka lang pala. Bukod dito, ang kanyang kapitan ay binaril hanggang sa mamatay ng kanyang kasamahan kanina, ngunit humakbang lang siya at sinabi na gusto niyang patayin siya doon at pagkatapos ay walang interes sa mga karapatan at mali. Napaka-problema ng taong ito. Hindi inisip ni Alex na malinaw niyang maipaliwanag ang bagay na iyon sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kaya naman, tinawagan niya si Zachary Xavier. "Tito Zachary, nakaranas ako ng kaunting problema sa Michigan." Nagulat si Zachary. "Alex, nasa Michigan ka rin." "Kararating ko lang din sa Michigan." "Oh. Bakit bigla ka rin pumunta sa Michigan?" Ang alkalde ng Michigan, si Wayne Larsen, ay sinalakay at ngayon ay nakahiga pa rin siyang walang malay sa ospital. Nga pala, hindi ba kayo magkaibigan ni Phoebe Larsen? Gusto mo bang kumuha ng shot sa pamamagitan ng pagtingin sa alkalde ng Michigan? Narinig ko na ang mga tao sa ospital ay ang kanilang talino. Nang marinig iyon, naintindihan siya ni Alex. Napunta pala siya dito dahil sa bagay na ito. Matapos ang alkalde ng Michigan ay saktan ng mga tao mula sa Leviathan Gate, ang kalagayan ng kanyang buhay ay hindi tiyak. Anyway, ito ay itinuturing na isang malaking kaso. Ang Divine Constabulary ng California ay may tungkulin, kaya makatwiran para kay Zachary Xavier na pangasiwaan ang usapin sa Michigan.
Tito Zachary, andito ako ngayon sa bahay ni Mayor Larsen. Ang mga opisyal ng Michigan ay lumapit at nais na magsagawa ng walang interes sa mga karapatan at mali. May dahilan ako para maniwala na may makapangyarihang utak sa likod nito. Medyo abala ako ngayon kaya humingi lang ako ng tulong sa iyo. Ano? Ang mga tao mula sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas sa Michigan ay nang-ahas na gumawa ng ganoong bagay. Mga baliw lang sila. Tumalon si Zachary. Si Alex ay apo ng presidente ng Divine Constabulary at may matayog na katayuan. Siguradong pagod na ang mga taong ito sa pamumuhay. Dadalhin ko ang mga tao upang pumunta doon kaagad. Natapos ang tawag. Sinulyapan ni Alex ang dosenang nakaluhod na mga tao. Hindi man lang niya ipinagkaloob ang pakialam sa kanila ngunit inisip niya ang sarili niyang negosyo sa pamamagitan ng pagtakbo pabalik sa kusina upang maging abala. Gayunpaman, hindi pa rin makabangon ang mga taong iyon. Isinuot ni Phoebe ang kanyang damit at bumaba na. Matapos tingnan ang pasukan, alam na alam niya ang mga ito. Sa huli, pumunta siya sa kusina para tulungan si Alex. Ang iilang tao na naiwan sa labas ay nanginginig lang sa takot. Maya-maya, sumugod si Zachary doon sa pamamagitan ng pagdadala ng isang dosenang tao mula sa Divine Constabulary. Nang makilala ng babaeng deputy captain ang mga tao mula sa Divine Constabulary, agad siyang natuwa at inakusahan si Alex ng kanyang mga krimen. Sa huli, sinabi niya, ang taong iyon ay isang lubhang mapanganib na figure. Hindi mo kailangang magtanong tungkol sa kanya at hulihin mo lang siya kagad, patay o buhay. Ito ang magiging pinakaligtas. Sinaman siya ni Zachary ng malamig na tingin at winagayway ang kanyang kamay. Kunin mo silang lahat. Click. Nakaposas ang babaeng deputy captain. Napasigaw siya sa gulat, anong nangyayari? Bakit mo ako pinusasan? Ano ang mali sa inyong mga tao? Nagkamali ka. Sabi ni Zachary, ang nakaposas ay ikaw. Alisin mo siya. Kabanata 1337. Natigilan ang buong pangkat ng mga opisyal. Puno ng pagdududa ang kanilang isipan. Ang Divine Constabulary ay kabilang din sa opisyal na departamento. Dapat nasa iisang kampo sila kasama nila. Bakit hindi nila pinusasan ang kontrabida kundi sila? Ito ay hindi makatwiran at hindi ito magkaroon ng anumang kahulugan. Hindi kaya peke ang mga taong ito mula sa Divine Constabulary. Mga impostor ba sila? Isang kapritsyo ang sumagi sa babaeng representanteng kapitan nang magkaroon siya ng ganoong pag-iisip. Agad siyang sumigaw, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ngayon, seryoso akong nagdududa sa iyong pagkakakilanlan. Hindi kayo miyembro ng Divine Constabulary. Dapat mga impostor kayong lahat. Walang nagmamalasakit sa kanya. Ikinaway ni Zachary ang kanyang kamay. Agad namang kinaladkad ng mga miyembro ng Divine Constabulary ang isang dosenang miyembro ng mga opisyal ng Michigan, kabilang ang namatay na kapitan, at mabilis na umalis sa terrace na bahay ng pamilya Larsen. Tito Zachary, naibigay na ba sa iyo ang kaso ng pag-atake ni Mayor Larsen? Tanong ni Alex kay Zachary. Walang magawang sinabi ni Zachary, hindi ba? Kabilang sa apat na mahusay na tagapangalaga ng Divine Constabulary, si Sean Baker ay patay na at ang dalawa pa ay nasa hiwalay. Ang lahat ng kaukulang mga gawain ng Divine Constabulary ay idinidiin ngayon sa akin. Reklamo niya. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay ang Michigan ay kabilang sa rehiyon ng South California Division. Tito Zachary, nagluluto ako ngayon. Gusto mo bang manatili sa pagkain bago ka umalis? Hindi nagkomento si Alex sa mga reklamo ni Zachary. Sa katunayan, sa kaibuturan, malinaw niyang alam na ang iba pang dalawang tagapag-alaga ay hindi nangangahulugang nasa pag-iisa. Siya ay apo ng presidente ng Divine Constabulary. Siguradong nakarating na sa kanila ang balitang ito. Gayunpaman, siya mismo ang pumatay kay Sean Baker. Hindi sila magkakaroon ng anumang iniisip tungkol dito. Ikaw mismo ang nagluto ng pagkain. Laking gulat ni Zachary. Para siyang batang pinapasuso ng isang malaking lalaki tulad ni Alex. Kung gayon, gusto kong. Pagdating pa lang dito ng usapan, nakita niya si Phoebe na may hawak na pinggan at palabas ng kusina.
Nilunok na niya ang natitirang mga salita niya. Oh, ito ay tagapag-alaga Xavier. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Manatili dito para sa hapunan. Kailangan kitang guluhin para sa bagay na ito ngayon. Nakangiting bati ni Phoebe na nakakakilala kay Zachary. Mabilis na inis ka ni Zachary ang mga mukha ni na Alex at Phoebe. Naging kakaiba ang ekspresyon niya. Then, he slapped the back of his head and said, "Oh sige, naalala ko lang na may importante pa pala akong dapat harapin. Wala ako sa oras kung hindi ako aalis ngayon. Kailangan ko nang umalis. I'll take my leave now, kaya maglaan ng oras para kumain ng hapunan." Dahan-dahan lang kumain. Habang nagsasalita ay kinindatan pa niya si Alex. Natahimik si Alex habang iniisip ano ang ibig sabihin ng ekspresyon mo. Sa tingin mo ba ay nag-aalab na kami sa pagnanasa at naghahanda na kaming mag-make out sa lalong madaling panahon? So, ayaw mong maging third wheel. Gayunpaman, ang mga pagkaing niluto ay orihinal na hindi inihanda para sa ibang tao. Lasing din ang matandang ito. Kapag nagsimula siyang uminom, tapos na ang mga pinggan. Paano niya ipapadala ang pagkain kay Tita Grace? Kaya naman, tumango siya. Sige, hindi na kita itatago dito. May gagawin pa tayo mamaya. Parang pinagtawanan na naman si Zachary. Sa sandaling ito, sinabi ni Phoebe, "Tito Zachary, hinala ko ang utak ng mga taong iyon kanina ay ang anak ni Quentin Zimmer, si Easton Zimmer." Mahigit isang oras lang ang nakalipas, tinambangan kami ng isang grupo ng mga tao noong nasa underground parking kami ng Price Smart Supermarket. Gusto nilang dukutin ang Rockefeller Brat. Rockefeller Brat. Nagulat si Zachary. Tinuro ni Phoebe si Alex. Siya iyon. Tumango si Zachary nang naiintindihan niya ito. Ito pala ay isang term of endearment. Pumunta si Phoebe sa mesa para kunin ang kanyang cellphone. Sabi niya, noong nasa underground parking lot ako, nag-video pa ako gamit ang cellphone ko. Tio Zachary, kailangan mo ba? Sinabi ni Zachary, iyon ang pinakamahusay. Dalawang sulyap ni Alex kay Phoebe. Hindi niya talaga alam na may video pala siya kanina. Si Richard Asterisk. Pagkaalis ni Zachary sa lugar, agad na pinalakpak ni Phoebe ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pwede ba tayong maghapunan ngayon?" Tumango si Alex. "Oo, ilalabas ko ang huling borscht. Tapos pwede na tayong mag-dinner." Agad na tumalon si Phoebe patungo sa hapagkainan. 4 na pinggan ang nakalagay dito. Sila ay matamis at maasim na baboy, steamed prawns, vermicelli na may repolyo, stir-fried garlic skates. Lahat sila ay mga tipikal na lutong bahay. Gayunpaman, hindi alam ni Phoebe kung bakit lalo siyang nakaramdam ng gluttonous matapos mason goat ang halimuyak ng mga ulam. Kahit noong nasa pinakamagandang restaurant siya noon, hindi niya iyon mararamdaman kahit gaano pa siya kagutom. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1338. Pati laway niya ay tumulo na. Inabot niya agad ang isang piraso ng steamed prawn at inilagay sa bibig niya. Wow! Sa isang iglap, naranasan niya ang lasa na hindi pa niya natitikman. Parang sumabog ang taste buds niya. Sa sobrang sarap ay halos malunok niya ang buong hipon. Paano kaya? Paano ito naging napakasarap? Anong nilagay mo? Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Yung ekspresyon nung tumingin kay Alex parang alien ang tingin niya. Kung hindi, paano makakapagluto ang isang tulad mo? Kumunot ang noo ni Alex. Hindi ka pa naguhugas ng kamay, tama? Nanlaki ang mata niya. Hindi ko pa. Wala ka pa. Ano ang mahalaga? Ngayon lang ako naligo at wala akong ginalaw na iba. Maghuhugas ka na ng kamay. Napakahusay mong doktor, ngunit wala kang pakialam sa kalinisan. Ako, sige. Si Richard Asterisk. Nang magsimulang maghapunan ang dalawa, tinawagan ni Easton Zimmer si Gordolph Goldman sa telepono. Tito, kumusta na ang problema? Nahuli mo na ba ang kawawang paunan? Kung hindi niya mahanap si Alex, hindi siya mapakali. Naiisip niya tuloy sina Alex at Phoebe, ang lalaki at babae na may ginagawa sa kwarto.
Hangga't iniisip niya ang isang bagay na hindi na maibabalik sa pagitan ng dalawang tao, nagseselos siya at galit na malapit na siyang mabaliw. Sabi ni Gordolf, huwag kang mag-alala. Pinamunuan ko si Martin Zimmer sa kanyang koponan doon upang arestuhin siya. Na-deploy na ang ating Special Brigade at nagpunta pa doon na may warrant of arrest. Ito ay isang madaling pag-aresto. Pinutol siya ni Easton. Alam ko ito. Kanina, may kausap ako sa phone ni Martin. Kung ang kawawang taunan na iyon ay maglakas loob na labanan ang pag-aresto, siya ay papatayin kaagad. Pero, noong kanina ko pa siya tinatawagan, bakit walang sumasagot sa telepono? Walang sumasagot sa telepono, ha? Hindi ito pinansin ni Gordolf. Baka hindi niya narinig. Dapat siguro bumalik na siya ngayon. Ayos lang. Tatawagan ko ang deputy captain para magtanong tungkol sa kanya. Di nagtagal, tumawag si Gordolf sa telepono ng babaeng deputy captain. Nagring ito ng halos kalahating minuto bago nakonekta ang tawag. Tanong ni Gordolf, Bell, tapos na ba ang misyon? Nahuli mo na ba ang brat na yan? O pinatay mo ba siya sa lugar? Ang tumatawag ay hindi naman si Bell. Sa halip, ito ay isang lalaki. Ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay nagsabi, ang brat na sinasabi mo ay si Elder Rockefeller. Nagulat si Gordolf. Sino si Elder Rockefeller? Hindi ikaw si Bell. Sino ka? Umalaklak ang lalaki. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, sino ka? Kung hindi ako nagkamali ng hula, ikaw si Gordolf Goldman, tama ba? Kilala mo ako. Sino ka ba? Nasaan si Bell? At paano naman si Martin Zimmer? Anong nangyari sa kanila? Anong ginawa mo sa kanila? Sinabi ng lalaki, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos natapos ang tawag. The asterisk man, sino siya? Who the heck was him? Galit na galit si Gordolf. May posisyon siya sa gobyerno. Ang kanyang bayaw ay ang gobernador ng Michigan. Siya ay sadyang purihin ng mga tao at ituturing na isang maimpluwensyang figure sa tuwing siya ay pupunta. Kailan pa siya nakatanggap ng ganoong pagtrato? Agad siyang lumabas ng opisina at sinigawan ang kanyang mga kampon. Team 2, Team 3, pumunta sa bahay ni Wayne Larson at tingnan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit ang sumugod. Isang lalaki na namuno sa grupo ang nagsabi kay Gordolf, hindi na kailangang hanapin sila. Makikilala mo sila sa lalong madaling panahon. Sumama ka sa amin ngayon. Matapos makita ang mga insignia sa dibdib ng grupo ng mga lalaking nakaitim, natigilan si Gordolf. Ang Divine Constabulary. Kabanata 1339. Ang mga miyembro ng Divine Constabulary. Saglit na nagulat si Gordolf. Gayunpaman, ito ay naging horror at galit sa susunod na sandali dahil ang isang miyembro ng Divine Constabulary na namuno sa koponan ay naglabas ng isang pares ng posos at agad na pinusasan si Gordolf. Nang makita ang maitim, espesyal na gawang mga posos, si Gordolf ay nawawala sa kanyang isipan. Siya ang laging nakaposos sa ibang tao. Ngayon, nakaposos talaga siya ng iba. Ang pangunahing punto ay, ito ay ginawa sa harap mismo ng kanyang maraming mga subordinate. Paano niya magagawang itaas ang kanyang ulo sa hinaharap? Ilang tao ang tatawa sa kanya sa likod niya? Makakaya pa ba niyang manatili doon? Kaya naman nagpumiglas siya ng husto at galit na nagpalaki, ano ang sitwasyon? Ano ang nangyayari? Ano ang kahulugan nito? Ako si Gordolf Goldman. Anong karapatan ninyong mga taga-Divine Constabulary na pinusasan ako? Bitawan mo ako kung hindi, hindi ko kayo bibitawan. Napatulala lahat ng mga nasasakupan niya. Hindi nila alam ang nangyari. Gayunpaman, umasa si Gordolf Goldman sa kalamangan bilang boss dito at bayaw ng gobernador at nagkaroon ng isang kagalang-galang na posisyon na naging sanhi ng pagiging makapangyarihan niya sa kanyang pang-araw-araw na pagkilos. Bubugbugin, papagalitan, at lalaitin pa ang kanyang mga nasasakupan sa patak ng sombrero. Hindi alam kung gaano karaming tao ang sumumpa sa mga ninuno ni Gordolf at sa kanyang mga susunod na henerasyon sa kanyang likuran.
Sa sandaling ito, lihim na natuwa ang mga taong iyon matapos makita si Gordolf na nakaposas ng miyembro ng Divine Constabulary. Maraming mga tao ang gustong bumili ng ilang mga string ng mga paputok upang sila ay pumunta at ipagdiwang ito doon at pagkatapos. Sinabi ng nangungunang miyembro ng Divine Constabulary, alam kong ikaw si Gordolf Goldman. Gusto ka naming arestuhin. Galit na galit si Gordolf. Kalokohan. Bakit gusto mo akong arestuhin? Sabihin mo sa akin ng malinaw anong krimen ang nagawa ko. Gusto mong malaman. Umisi ang lalaki. Then, sasabihin ko sa'yo. Maling ginamit mo ang autoridad ng iyong posisyon at sinubukan mong patayin si Elder Rockefeller mula sa ating Divine Constabulary. Sapat na ba sa iyo ang krimen na ito? Ano? Sino si Elder Rockefeller? Hindi ko talaga kilala ang tinatawag mong Elder Rockefeller. Pagdating ng panahon, malalaman mo. Alisin mo siya. Nang makitang tumanggi si Gordolf na makipagtulungan sa kanila, binuhat siya kaagad ng pangkat ng mga miyembro ng Divine Constabulary. Gayunpaman, ang taong ito ay tumanggi pa ring makipagtulungan at sumigaw. Smack! Agad na sinampal ng miyembro na namuno sa team ang mukha ni Gordolf dahilan para mawalan siya ng malay dahil sa sampal. Si Richard Asterisk. Nang makaalis na ang mga tao sa eksena, nagulat ang mga nasa ilalim niya at nagsimulang magtsismisan. Anong krimen ang ginawa ni Mr. Goldman? Sino subukang patayin si Elder Rockefeller? Sino itong Elder Rockefeller? Huwag mong tanungin kung sino ang tao. Hindi ka miyembro ng Divine Constabulary. Paano mo siya nakilala? Ngunit nakikita ang kaguluhan ng Divine Constabulary sa pagkakataong ito, seryoso silang kumilos. Natatakot akong maranasan ni Mr. Goldman ang hindi mabata na mga kahihinatnan sa pagkakataong ito. So, krimen talaga ang ginawa niya. Makakabalik pa ba siya? Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang magliwanag sa tuwa. Hindi man nila ito sinabi ng malakas, palihim na silang nagdiwang sa loob. Si Richard Asterisk. Si Easton Zimmer ay patuloy na naghihintay sa club. Sinabi ni Gordolf na tatawag siya para magtanong ngunit wala na siyang narinig mula noon. Lumipas na ang kalahating oras, hindi pa rin siya tumatawag. Kailangan bang magtagal bago tumawag? Nang makita ang kanyang kapatid na palakad-lakad sa kanyang harapan, naramdaman ni Vile ang pananakit ng ulo at sinabing, "Bro, ano ba ang pagmamadali mo?" Ang bagay na pinuntahan ni Martin Zimmer upang hawakan ay itinapon sa bato. Sa tingin mo ba makakatakas pa ba ang Rockefeller scumbag? Sinabi ni Easton nang hindi ko naririnig ang eksaktong balita sa aking sariling mga tainga, nararamdaman ko pa rin na ito ay surreal. Sagot ni Vile, "You're worrying about it for nothing." Pumuti na ang buhok mo sa pag-aalala. Sige, mas mabuting kumain ka at uminom sa nilalaman ng iyong puso. Ingatan mo ang iyong lakas, mayroon pa tayong magandang laban mamaya. Anong dakilang labanan? Humawa si Vile. Anong magandang laban ang sinasabi mo? Ngayong gabi si Wayne Larson ay walang malay at wala sa bahay. Sinasamahan siya ni Grace Larson sa ospital para sa gabi. Pagkatapos aagawin natin ang hamak na iyon sa tirahan ng pamilya Larson at mag-iisa si Phoebe Larson sa bahay. Isa lamang siyang walang pagtatanggol, mahinang babae. Hindi mo ba siya kayang hawakan? Inihanda ko pa ang mga gamit para sa iyo. Sinabi ni Easton, ano kaya ang naihanda mo para sa akin? Siyempre, ang mga ito ay mahusay na mga item. Habang nagsasalita si Vile, pumalakpak siya. Lumapit ang isang waiter sa club habang may hawak na tray sa kamay. May camera sa tray. Ang isa naman ay isang maliit na bote. Pagkalapag ng mga gamit ay umatras ang waiter. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1340. Tinuro ni Easton ang camera. Naiintindihan ko naman ito. Ngunit ano ang nasa loob ng maliit na bote na ito? Mahiwagang ngumiti si Vile at may sinabi sa tenga ni Easton. Sa huli, tinapik niya ang kanyang tiyan at sinabing, "Paano ito? Hindi ka ba iniisip ng kapatid mo?" Partikular kong hiniling sa isang tao mula sa Spain na bilhin ang item na ito para sa akin.
Kinagarantiya ko na magagawa mo ito buong magdamag ng may walang humpay na sigla. Salamat. Sa sandaling ito, 2 tao ang sumugod sa clubhouse. Puno ng kalungkutan ang mga mukha nila. Diretso silang pumunta sa harap ni Vile. Young Master Zimmer at Miss Zimmer, kailangan mong manindigan para sa aming Martin Zimmer. Ang 2 taong dumating ay walang iba kundi ang mga magulang ni Martin. Si Martin ay isang malayong pinsan ni Easton. Si Easton at ang kanyang kapatid ay parehong natigilan at sabay na nagtanong ano ang nangyari kay Martin. Malungkot na sinabi ng ama ni Martin, si Okeanos Zimmer, patay na si Martin ng aming pamilya. Ano? Patay na si Martin. Paano siya namatay? Nagtatalon bigla ang magkapatid. Hindi sila nang ahas na maniwala sa kanilang mga tainga. Si Martin ay miyembro ng espesyal na brigada sa Michigan at isa ring opisyal ng gobyerno. Hindi kaya siya ipinatay nang pumunta siya sa tirahan ni Wayne Larson upang makuha ang kawawang talunan na si Rockefeller. Pagkatapos ito ay magiging isang malaking pagkakasala. Hindi na niya kailangang maglagay ng pagkukunwari. Habang iniisip ito ni Easton, lihim siyang natuwa. Kung tungkol sa pagkamatay ni Martin, wala siyang pakialam dito. Napakaraming collateral na kamag-anak sa pamilyang Zimmer. Hindi nahuli ni Martin ang mga mata ni Easton. Gayunpaman, patay na si Martin. Siya ay tila namatay habang siya ay nasa tirahan pa rin ni Wayne Larson. Masyadong maayos ang bagay na ito para sa kanya. Ito ay isang windfall lamang. Ang kawawang talunan na si Rockefeller ay maaaring maghintay at mabulok sa bilangguan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Wayne Larson ay hindi rin makakatakas sa sisihin. Sa wakas, ito ay si Phoebe Larson. Kapag ginamit niya ang bagay na ito para banta siya sa bandang huli, tiyak na magpapasakop ito sa kanya at magiging asawa niya. Naiisip niya yun, ngunit mukhang gulat pa rin siya pero malungkot. Sinabi ni Okeanos na matay siya sa pasukan ng bahay ni Wayne Larson. Binaril siya sa ulo. Narinig ko na binaril siya ng isa pang kasamahan ngunit hindi masisisi ang kasamahan na iyon. Si Martin ay ginamit ng isang kontrabida bilang isang kalasag. Agad na sinabi ni Easton, hahanapin ko ang aking tiyuhin at tatanungin siya kung ano ang nangyayari ngayon. Makalipas ang 3 minuto, nakuha ni Easton ang balita. Si Gordolph Goldman ay kinuha ng mga miyembro ng Divine Constabulary. Nang lumabas ang balita sa bibig ni Easton, nagulat din si Vile. Bakit kukunin ng Divine Constabulary si Gordolph Goldman? Maaaring alam nila ang bagay mula sa panig na ito. Ngunit ang Divine Constabulary ay tiyak na walang kinalaman dito upang talagang pakialaman ang ganitong uri ng walang kwentang bagay, di ba? Maya-maya may tumawag kay Easton sa telepono. Ito ay mula sa kanyang ama, si Quentin Zimmer. Sumigaw siya sa telepono, Easton, ano ang ipinagagawa mo sa iyong tiyuhin? Bakit niya sasaktan ng senior management ng Divine Constabulary nang walang dahilan? Ginamit pa niya ang autoridad ng kanyang posisyon para tangkaing pumatay. Sino ang hiniling mong patayin niya? Ang senior management ng Divine Constabulary. Sino ito? Hindi ko alam. Ito ay isang elder na pinangalan ng Rockefeller. Tay, wala talaga akong kilala na Elder Rockefeller. Bakit ko hihilingin kay Uncle na patayin ang taong ito? Samantala, bumulong si Vile sa tabi niya, isang elder na may apelyidong Rockefeller. Ito ay hindi maaaring maging mahirap na talunan, tama ba? Ang kanyang apelyido ay tila Rockefeller din. Kabanata 1341. Siyempre, hula lang ito ni Vile. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakita kung gaano hindi maipaliwanag na kalokohan ang naramdaman niya nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi. Imposible, paano ito posible? Yung tipong kung ano ang suot niya sa kanya, hindi pa siguro makakadagdag ng $1,000. Ito ay mga damit ng kawawang talunan. Ang sabihing isa siya sa mga nakatataas sa Divine Constabulary ay isang purong insulto sa kanila. Pero, bakit hindi ko magawang patahimikin ang pag-aalala sa puso ko? Para naman kay Easton na kanina pa kausap ni Quentin, huminto muna siya bago sinabing, sisiguraduhin kong maiimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito.
Now that I think about it, yung babaeng yon, si Grace parang hindi rin ordinaryong tao. Bagamat nagretiro na siya, may kung ano pa rin sa hitsura ng kanyang mga mata. Yung tipong ibinalik niya, hihilingin ko sa isang tao na hanapin siya ng maayos. Bago yan, huwag kang padalos-dalos. Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Easton na may mali at tumingin sa kanyang kapatid. Ang kaawa-awang mukhang bukol na iyon, maaari ba talaga siyang isa sa mga nakatataas sa Divine Constabulary? Umisi si Vile. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Isa sa mga higher up ng Divine Constabulary na hindi master ng martial arts doon. Kahit sino sa kanila ay higit sa 40 o 50 taong gulang. Tingnan mo yung taunan. 20 taong gulang pa lamang siya. Paano posible na siya ay isang mas mataas? At isang matanda sa boat? Kung isa siya sa mga nakatataas, ibababa ko ang aking ulo at hahayaan kang gamitin ito bilang isang dumi. Kung ganoon, anong nangyari kay Uncle? Siya. Sa palagay ko kumuha na naman siya ng pera ng isang tao. Nagkibit balikat si Vile at sinabing, basta, baka nabangga niya ang isang elder ng Divine Constabulary. Kahit na makaalis siya sa pagkakataong ito, malamang na mabigat pa rin ang mga kahihinatnan nito. Hindi nag-alala si Easton para sa kanyang tiyuhin tungkol doon, ngunit ang inaalala niya ay kung si Phoebe ay kukunin at masisira ni Alex. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Frustration at inis na tanong niya. Naaksidente ang mga taong dinala ni Martin, si Uncle ay kinuha ng Divine Constabulary, at ang lalaking iyon ay nasa Larsen residence pa. Kahit paano namatay si Martin, sigurado akong natatakot si Phoebe ngayon. Kung sinasamantala ng taong iyon ang sitwasyon, hindi na ito babalikan. Pagdating ng panahon at gusto ni Itay na makuha ang suporta ng pamilya Larsen, lahat ng ito ay magiging walang laman na usapan. Sabi ni Vile, may kilala akong lalaki and he's a martial arts master. Baka matulungan ka niya. Isang master. Sabi ni Easton. Gaano siya kataas na ranggo? Bilang anak ng isang gobernador, hindi siya estranghero sa martial arts. Si Easton mismo ay nakakakilala rin ng maraming mandirigma at mayroon pang ang ilan sa kanila na kanyang mga tapat na alipin. Umisi si Vile. Isang grandmaster. Nagulat si Easton. Ang mga grandmaster ay bihira at hindi madaling mahanap. Sa Michigan, maaaring bilangin ng isa ang kabuoang bilang ng mga grandmaster sa isang banda. Ang patriarch ng Stormer ng Michigan ay naging isang grandmaster na nagbigay daan sa pamilya Stormer na maabot ang pinakamataas na klase sa Michigan. Ngayon maging ang kanyang ama ay naiinggit sa pamilya Stormer. Tulad ng para sa kanila bilang isa sa maharlikang pamilya ng Golden Era, ang pamagat na iyon ay para lamang sa palabas at hindi natuloy ang paggamit. Ang mga tungkulin at reputasyon ay mas malaking impluwensya dito. Katulad lang ng pagkakaroon ng mga titulo noong unang panahon, matayog ang tunog, ngunit magagamit lamang ito para manlinlang ng mga ordinaryong tao. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ito ay talagang ganap na walang silbi. Agad namang tumanggo si Easton sa tuwa. Sa tulong ng isang grandmaster, ano ang dapat ikatakot? Kahit na ang kaawa-awang bumpkin na iyon ay isang possible warrior o kahit na ang pamilya Larsen ay kumuha ng mga bodyguard para sa proteksyon, sa harap ng isang grandmaster, lahat sila ay mga hamak at basura lamang. Tungkol naman sa kanilang ama, payo ni Quentin, halatang hindi masyadong sineryoso ng magkapatid. Hindi sila makapaniwala na konektado si Alex sa Divine Constabulary. Si Richard Asterisk. Sa pangkalahatang ospital ng militar, naglakad sina Alex at Phoebe patungo sa warding wing na may dalang lalagyan ng pagkain. Maagang nakatanggap ng tawag si Grace mula sa kanyang anak na nagsasabing darating sila para maghatid ng pagkain. Nang matanggap ni Grace ang tawag, nagulat siya. Isang ina ang higit na nakakakilala sa kanilang mga anak at alam na alam ni Grace kung anong uri ng tao si Phoebe. Si Phoebe ay isang taong maghihintay sa kanyang ina na ayusin ang lahat ng kanyang 3 pagkain sa buong araw. Hindi sa tamad si Phoebe, bagkus pabaya siya rito. Hanggat may makakain at hindi siya mamamatay sa gutom, hindi siya nag-abala kung ang pagkain ay mabuti o masama. Noong nag-overtime siya sa ospital, kung hindi takeaway, instant noodles.
At ngayon ang mismong babaeng iyon ang nagluto ng pagkain at ihahatid ito dito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1342. Ang araw ay sumisikat mula sa silangan, hindi ba? Hanggang sa sinabi ni Phoebe, hindi ako ang nagluto, si Alex. Hindi ito masama. Natigilan si Grace at lalong bumuti ang kanyang impresyon kay Alex. Inaabangan din niya ang pagkain na niluto ngayon ni Alex. Tungkol naman sa pagsusuri ni Phoebe sa pagkain, hindi siya pinansin ni Grace. Siya ay pamilyar sa kung paano ang kanyang anak na babae ay pagkatapos ng lahat. Kahit na ito ay instant noodles na nagkakahalaga ng $3, sasabihin pa rin ni Phoebe na hindi ito masama. Gayunpaman nang buksan ni Grace ang lalagyan at inilabas ang mga salansan ng maingat na pinagsama-samang mga side dish at ang mahinang amoy ng halimuyak ay naghihintay, muli siyang nagulat. Alex, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito sa iyong sarili? Naghinala siya na ito ay nakaimpake mula sa isang restaurant. Si Phoebe ang sumagot, ginawa niya ang lahat ng ito, masisiguro ko ito sa aking reputasyon. Nagtampo din ako dito. Itong gulay, ako ang naghiwa nito. Natulala na naman si Grace. Marunong ka bang maghiwa ng gulay? Hindi sinabi ni Phoebe na isang beses lang niyang hiniwa ang gulay at halos maputol din ang kanyang daliri. Habang kumakain si Grace, kinuha ulit ni Alex ang pulso ni Wayne. Tumingon siya at sinabing, magaling na si Tito Wayne. Paano ito? Ipapamasahe ko siya ngayon na makakatulong sa pagsipsip ng namuong dugo sa utak niya. Ito ay isang masahe at hindi acupuncture. Idinagdag sa nakaraang patunay ng kanyang personal na karanasan, agad na sumang-ayon si Grace na may ngiti at sinabing, salamat sa alok, Alex. Marunong ka talagang bata. Narinig ko mula kay Brother William na madalas siyang nag-aalala tungkol sa kanyang anak dahil wala siyang gaanong oras para turuan siya at sa mga palihim na kaibigang iyon sa paligid niya, natatakot siyang baka may matutunan kang masasamang bagay. Ngunit tingnan mo ngayon, halos naging modelo ka para sa lahat ng mga lalaki dyan. Kung makikita ito ng iyong ama, sigurado akong magaan din ang loob niya. Pagkatapos puno siya ng papuri para sa mga ulam na niluto niya. Alex, hindi ko inaasahan na magiging magaling ka pala magluto. Mas masarap pa ito kaysa sa mga niluluto ng chef sa mga restaurant. Pumunta ka ba at natutong maging isang certified chef? Umiti si Alex at umiling. Walang ganoong bagay. Noong nakatira ako sa bahay ng aking mga biyenan bago ito, ako ang namamahala sa pagluluto. Siya ay isang napakapiling kumakain at sa gayon ay nilinang ko ang aking mga kasanayan sa pagluluto. Pagkasabi niya nito, parang nakalunok ng langaw si Grace. Alam niyang may asawa na si Alex at bagong hiwalay na. Alam din niya kung anong uri ng buhay ang naranasan nito bago ito. Ayaw sabihin ni Grace at sinabing, Alex, kalimutan mo na ang nakaraan. Ang mga tao ay dapat tumingin sa unahan at naniniwala ako na ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mas mahina kaysa sa iyong ama. Hindi ka pinahalagahan ng iyong dating asawa, may iba pa. Siya nga pala, kanina pa kayo hinihintay ni Phoebe at may kasal na sa inyong dalawa, di ba? Mom, kumain ka na. Sabi ni Phoebe na namula ang mukha. Sa sandaling ito, pumasok ang ilang tao mula sa ospital. Nakita ng doktor na nasa unahan si Alex na minamasahe ang nasugatan na ulo ni Wayne at agad siyang nagalit nang sabihin niya, sino ang nagpapahintulot sa iyo na ilipat ang ulo ng pasyente? Hindi mo ba alam na ang kanyang ulo ay malubhang nasugatan? Anong klaseng kalokohan ang ginagawa mo? Nagmamadaling sinabi ni Grace, Dr. Miles, minamasahe lang niya ang ulo ng asawa ko para makatulong sa pag-absorb ng namuong dugo sa ulo niya. Bullshit. Galit na sabi ni Dr. Miles. Ang pasyente ay may pinsala sa ulo at ang panloob na pinsala ay hindi pa ganap na gumaling. Paano mo basta-basta na lang mamamasahe ng ganyan? Mrs. Larsen, paano ka naging napakamangmang? Ito ay madaragdagan lamang ang pagkakataon ng pasyente na magkaroon ng pagdurugo sa utak. Nakikialam lang ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay pag-alitan si Alex at nang matapos na ang pagmumura ni Dr. Miles, sa wakas ay sinabi niya, dumating na ang mga Swiss brain specialist at malapit na sila rito.
Mrs. Larsen, bakit hindi ka manatili at hayaan ang iba na umalis sa silid upang maghintay? Malinaw na sinusubukan niyang itaboy sina Phoebe at Alex. Hindi nasiyahan si Phoebe doon. Malaki ang tiwala niya sa mga kasanayang medikal ni Alex. Nang malapit na siyang tumanggi, hinayla siya ni Alex palayo sa pinto at sinabing walang dapat pagtalunan dito. Labas na lang tayo at maghintay muna. Pagdating pa lang nila sa pinto, sabay-sabay ding dumating ang mga Swiss brain specialist. Ang namumuno sa grupo ay isang dayuhan na malaki ang ilong at napasigaw siya sa tuwa nang masilayan niya si Alex. Wow, Master, anong ginagawa mo dito? Kabanata 1343. Medyo nagulat si Alex. Hindi niya inaasahan ng taong naging si Andrew, ang espesyalista sa utak na nagtrabaho sa California. Bigla niyang naalala na binanggit ni Grace ang isang Swiss brain specialist na inimbitahan niya. Siya ba iyon? Nandito ka ba para gamutin si Wayne Larsen? Tanong ni Alex. Ay, oo. Pero teacher ko talaga ang nag-utos sa akin na pumunta rito at sumasabay lang ako. Agad na tinuro ni Andrew ang isang babaeng foreigner na halos kasing edad lang niya ay nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos sinabi niya kay Alex, kung alam namin na narito ka, guro, hindi na namin kailangan pang pumunta. Pagkasabi nito, masigasig na ipinakilala ni Andrew si Alex sa kanyang guro. Ang pangalan ng babaeng dayuhan ay Julia at ang kanyang hitsura ay iba kaysa sa inaasahan ng lahat sa isang tipikal na babaeng dayuhan. Hindi siya matangkad, mga 1.65 meters lang. Medyo matanda na siya at nakasuot ng salamin at maganda ang pananamit niya. Kumusta, ang pangalan ko ay Alex Rockefeller. Bilang paggalang sa matanda, nagkusa si Alex na bumati at magpakilala at iniabot pa ang kanyang kamay. Halatang interesado rin si Julia kay Alex at hinawakan ang kanyang nakalahad na kamay, ngumiti, at sinabi sa German, "So, ikaw ang master ni Andrew sa Amerika. Ikaw ay napakabata at gwapo. I came to America this time kasi umaasa din akong makilala ka." Si Andrew ay isang matigas ang ulo na matanda. Para magawa mong sambahin kanya habang pinapatunayan ng kanyang guro na ikaw ay isang mahusay na binata. Marami na rin akong narinig tungkol sa mga himala na ginawa mo at na-curious ako sa iyo. Marami siyang sinabi sa German at may karaniwang Swiss accent at mabilis din siyang magsalita. Si Phoebe, na nakatayo sa gilid, ay nahuli at naiintindihan lamang ang kalahati nito at ang kalahati ay ganap na nakabatay sa hula. Bumaling siya upang tumingin kay Alex na may labis na interes, iniisip kong naiintindihan niya ang lahat ng ito. Ang kanyang sariling Aleman ay nasa antas 8 na dahil madalas siyang naglalakbay sa ibang bansa o lumahok sa mga talakayang pang-akademiko. Ngayon, kalahati na lang ang naiintindihan niya sa sinabi. Tapos paano si Alex? Sa huli, nakita niyang ngumiti si Alex ng mahina at sumagot din sa matandang babae sa German, "Actually, I'm not Andrew's master." Ang taong ito ay walang taros na sumisigaw, ngunit napagaling ko nga ang kanyang pancreatitis. Miss Julia, maligayang pagdating sa Amerika. Kung may oras ka, pwede tayong magkita sa ibang pagkakataon at magkaroon ng magandang palitan. Inawakan ni Alex ang kamay ni Julia nang hindi binibitawan sa simula. Sa totoo lang, humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay niya at ilang beses pa niya itong hinimas. Ang pagkilos na ito ay tila masyadong bastos at pervert. Siya ay isang matandang babae na higit sa 50 taong gulang at maging ang kanyang buhok ay kulay abo at may isa pa ring balak na samantalahin siya. Nakakadiri. Ang buong eksenang ito ay bumungad kay Phoebe. Ang kanyang mukha ay nabaluktot at mabangis at ang kanyang magandang impresyon kay Alex ay lumala sa sandaling iyon at sa kaibuturan ng kanyang puso ay isang mahinang sakit. As asterisk whole, what a hopeless be asterisk starred. Ang napakagandang babae na tulad ko ay nakatayo sa tabi niya, nagpasya siyang sa halip ay salakay ng isang matandang babae. Napakawalan Gia. Pinag-aralan ng mabuti ni Phoebe si Julia. Sa totoo lang, matikas ang matandang babae na ito at mayroon siyang kakaibang katangian. Imposibleng makita ang ganitong uri ng matikas na matandang babae sa Amerika. Masasabi mo na noong bata pa si Julia, siya ay isang walang katulad na kagandahan na nabigla sa hindi mabilang na mga tao at lumingon saan man siya pumunta.
Gayunpaman, ang oras ay hindi isang mapagpatawad na master at gaano man kaganda ang isang babae, tiyak na aalisin ito ng edad balang araw. Gayunpaman, talagang sinasamantala ni Alex ang isang matandang babae dahil dito. Malinaw, hindi iyon. Sa halip, natuklasan ni Alex ang isang sikreto ng matandang babae. Naningkit ang mga mata ni Julia at tumangala siya kay Alex. Nagkatinginan sila sa loob ng buong 10 segundo bago siya ngumiti ng marahan at sinabi ang isang pangungusap, isang malaking karangalan. Si Richard Asterisk. Ang pag-uusap ay natapos sa gayon. Malaking palabas ang ginawa ni Andrew sa pagtatanong kay Alex kung gusto niyang magtungo sa isang bar para mag-inuman ng magkasama mamayang gabi. Matagal na niyang hindi nakikita si Alex kaya na-miss niya ito ng husto. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Sa susunod, pagod ako ngayon. Pagkatapos binanggit niya ng hiwalay ang sitwasyon kay Wayne, hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili tungkol dito. Dapat gumising siya bukas. Pagkasabi noon, nagkusa siya at lumabas ng ward. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1344. Para naman sa doktor na sumigaw kay Alex na patulala siya. Nakatayo sa sulok ng kama, hindi man lang siya naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Grace. Hindi niya akalain na ang binata na pinagalitan at pinagtabuyan niya ay magiging amo ni Andrew at tila kilala rin nila ni Julia ang isa't isa. Habang nakikipag-uusap si Alex at ang iba pa sa German sa buong panahon, sa antas ng kanyang wika, hindi maintindihan ni Dr. Miles ang isang salita na kanilang sinasabi. Gayunpaman, si Julia ay isang napakatanyag na doktor sa larangan ng medikal na Swiss. Siya ang pinakakilalang awtoridad sa larangan ng gamot sa utak sa komunidad ng medikal na Swiss. Mahal na Miss Grace. Pagkatapos ay pumunta si Julia kay Grace at hinarap siya, isang bihirang ngiti sa kanyang mukha. Si Julia ang doktor na inimbitahan ni Grace at pumunta dito. Ito ay dahil minsan nang may utang si Julia kay Grace. Kung hindi sa katayuan at reputasyon ni Julia, bakit siya pupunta hanggang sa Amerika dahil lang sa isang mahistrado? Kung may iba pang hahanapin siya, kailangan nilang gumawa ng appointment ng maaga at pumila pa sila ng mahabang pila. Lumipat ang mga mata ni Grace mula sa umaatres na likod ni Alex na nawala sa pinto at tumingin siya kay Julia at nagtanong, kilala mo ba kung sino siya? Sumagot si Julia, isang kaakit-akit na binata. Paano siya kumpara sa Grim Reaper? Tanong ni Grace. Kamatayan. Nanlaki ang mata ni Julia. Anak siya ni Grim Reaper, sabi ni Grace. Ano? Ang mukha ni Julia ay lubhang nagbago at ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang Grim Reaper ay ang codename ni William Rockefeller sa Hidden Dragon. Nang magkasama silang nagsagawa ng isang tiyak na misyon, nakipagsiksikan sila kay Julia at doon nakilala ng iilan sa kanila. Si Richard Asterisk. Pagkalabas nila ng ospital, tumingin si Phoebe kay Alex. Hindi ko inaasahan na ang iyong Aleman ay mas mahusay kaysa sa akin. Paano mo ito nagawa? Alam mo ang medisina, martial arts, magluto ka, at maging ang iyong Aleman ay napakatalino. Karamihan sa mga tao ay bihasa sa isa o, higit sa lahat, 2 bagay. Pero, ang dami mong alam, which is really illogical. Kalmadong sinabi ni Alex, it's not illogical or anything. Kaya lang mas matalino ako sa'yo. Natural, hindi gustong marinig ni Phoebe ang mga salitang iyon. Tama, napakatalino mo at bihasa sa lahat ng bagay at magaling ka rin kung paano tretuhin ang mga matatandang babae ng hindi desente. Nanginig minsan ang katawan ni Alex at sa wakas ay umiling siya. Hindi mo naiintindihan. Nakita ko lahat. Paanong hindi ko maintindihan? Isa kang leopardo na hindi mababago ang mga bitik nito. Isang aso hanggang dulo. Sa mata ng aso, lahat ay aso. Bumalik ang dalawa patungo sa tirahan ng Larsen pagkatapos noon. Walang nagsasalita sa dalawa sa daan. Nagalit si Phoebe, ngunit nasa mabuting kalooban si Alex. Bumalik sa isipan niya si Julia at ang eksenang ngayon lang nakita ni Phoebe ay hindi ang pagwawalang bahala ni Alex sa nakatatandang babae o kung ano man. Ito ay dahil may nakita si Alex na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao.
Kung tama ang hula, ang matandang babae na ito ay isang taong may abnormal na paggising sa dugo. Sa mga archive ng Divine Constabulary, ang naturang tao ay tinawag na psychic user. Nang makarating sila sa tirahan ng Larsen, itinuro ni Phoebe ang isang silid sa ikalawang palapag. Maaari kang matulog sa kwartong ito ngayong gabi. Binabalaan kita. Hindi ka makakalusot sa kwarto ko pati sa kwarto ko. Sagot ni Alex, iyan din ang gusto kong sabihin sa iyo. Salamat. Pagkatapos pumasok siya sa silid at isinara ang pinto ng malakas na inis ang anak na babae ng mahistrado. Hindi alam ng dalawa na ang magkapatid na pamilya Zimmer na kasalukuyang kasama ng isang Grandmaster ay nagmamadaling patungo sa tirahan ng Larsen ngayon. Kabanata 1345. Ang silid na tinutuluyan ni Alex ay mukhang matagal nang hindi nagagamit. Si Phoebe ay hindi ang uri ng babae na may sensinang maglinis ng silid at hindi rin nag-iiwan ng alikabok. Kaya naman si Alex ang naglinis nito, naligo at humiga sa kama para tawagan ang kanyang pamilya. Maikling sinabi niya sa kanila kung paano niya kailangang manatili sa Michigan ng ilang araw. Siyempre, tiyak na hindi niya sasabihin kay Maya at sa iba pa na siya rin ang personal na bodyguard ng anak ng mahistrado at nakatira sa parehong bahay kasama niya sa gabi kung saan sila ay mag-isa sa bahay. Pagkatapos ng tawag, umupo si Alex na naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng force. Itong mga nakaraang araw, pinagmamasdan niya ang tinatawag na Celestial Oceanic Bead. Ang butil na ito ay eksaktong kapareho ng mahiwagang butil na iyon at hindi na kailangang sabihin parehong nagmula sa parehong pinagmulan. Gayunpaman, ang Celestial Oceanic Bead ay mas kumpleto kaysa sa misteryosong ulo na nakuha niya dati. Bagamat medyo nasira din ito, ang antas ng pinsala ay mas maliit ng malaki. Ang higit na ikinagulat niya, ang Chaos Bead sa palasyo ng isip niya ay tila may kakaibang koneksyon din sa butil na ito. Sa isang partikular na sandali bago ito, naramdaman niyang ang Chaos Bead ay naglabas ng isang pagsabog ng enerhiya na pumasok sa Celestial Oceanic Bead. Pagkatapos mula sa sandaling iyon para bang ang Celestial Oceanic Bead ay tinatakan ng isang bagay at hindi na makagalaw. Dahil dito, hindi na nakaimik si Alex. Sa simula, napakahusay ng ama ni Hailey Hansen at direktang inilabas niya ang mga kwintas at pinaandar ang kakayahan ng mga kwintas. Sumigaw siya ng ang kapangyarihan ng dagat at maaari nitong makulong kaagad ang isang malaki at buhay na tao. Gayunpaman, ngayon ang kakayahang ito ay nilamon ng Chaos Bead. The Asterisk Starred. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang bilis ng pag-aayos ng nakaraang butil sa mga bitek nito ay tumaas kamakailan. Ngayon na halos kalahati ng mga bitek ay naayos na, ang mga kakaibang rune sa butil ay naging mas maliwanag. Gayunpaman, kahit na nabasag niya ang unang sword array ng Dragon's Bane of 36 at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagsira sa pangalawa, ang rune sa butil ay isang bagay na hindi niya nakita o narinig noon. Tila ito ay isang mas matanda, mas komplikado, at esoteric rune. Kalimutan mo na, pag-aralan na lang natin ang array para sa Dragon Bane of 36. Ang pangalawang espada, 7 blades ng kamatayan. Sa isang pag-iisip lamang sa kanyang isip, isang Dragon Bone Sword ang bumaril mula sa kanyang palasyo ng isip. Lumingon ito, isang maputlang gintong porma sayon ang dahan-daang kumakalat sa harap ni Alex nang lumingon ito. Isang array na komplikado at mahirap unawain ang nasa ibabaw nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaaring idirekta ni Alex ang array ayon sa gusto niya at nawawala lang siya sa huling posisyon. Ang espiritual na espiritu ng talam ay umindayog. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, ginamit ang kanyang espiritual na kamalayan upang subukan ang iba't ibang pagbabago sa kanyang dagat ng kamalayan, at hinuhulaan ang mga pagbabago sa array sa mabilis na bilis. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng napakadetalyado at masusing pagkalkula, pati na rin ang malalaking conversion. Kung may iba pang gumagawa nito na may mas maliit na utak, talagang hindi nila ito makalkula. Kasabay nito, nakapijama si Phoebe ngunit hindi pa natutulog. Nakipag-video chat siya sa best friend niyang si Cheryl. Gaano kalayo na kayo at ang Rockefeller guy na iyon? Nagkaroon ba ng malinis na break ang lalaking ito sa kanyang dating asawa? Tinatanong ni Phoebe si Cheryl tungkol kay Alex.
Sa katunayan, nang magsalita siya tungkol dito, napuno ng guilt ang kanyang puso. Kasalukuyang natutulog sa bahay niya ang lalaking gusto ng best friend niya. Gayunpaman, may isa pang boses sa kanyang puso na parang sinasabi sa kanyang sarili na ang lalaking ito ay isang taong unang nakilala ni Phoebe, at mula pagkabata, mayroon na silang kontrata sa kasal sa pagitan nila upang mag-vote. Ayos lang. Nahihiyang sabi ni Cheryl na iniisip ang gabi sa maliit na bayan sa Puerto Rico sa sandaling binitawan niya ang bath towel. Pakiramdam niya ay tapos na ang lahat sa oras na iyon at isang hakbang na lang ang layo mula sa huling hakbang. Gayunpaman, dahil marami siyang dapat matutunan tungkol sa kaalaman sa pamana ng Immortal Doctor kamakailan, at ang dating Immortal Doctor ay patuloy na nangangasiwa at gumagabay, wala siyang oras upang tuklasin ang anumang bagay na mas malalim kay Alex. Nag-atubili siyang sagutin ito dahil fake divorce lang sina Alex at Dorothy kung tutuusin. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya masabi kay Phoebe. Ito ang sikreto ni Alex at hindi niya ito basta-basta masasabi. Seryoso ka bang nagpaplanong magbigti para sa natalo bilang whole Rockefeller? Anong ibig mong sabihin na bitin ako? Napakabuting tao na ni Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1346. Ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin nito, sabi ni Phoebe Larsen. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Cheryl Coney chuckled at sinabi. Nakapagdesisyon na siya. Kahit na siya ay nasa isang polygamous marriage, wala siyang laban dito. Hindi magbabago ang isip niya kahit anong pilit ni Phoebe na hikayatin siya. Ano naman sa'yo? Hindi ka na talaga bata at anak ka ng mahistrado. Hindi ka ba hinihimok ng mga magulang mo na magpakasal? Tanong ni Cheryl. Ayos lang ako. Pulalas ni Phoebe. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Nagkaroon na pala ako ng fiancé simula bata pa ako. I was still very young when the engagement happened, biglang sabi ni Phoebe after a pause. Ano? Paano ito nangyari? Sino siya? Gusto mo ba siya? Tanong ni Cheryl. Ay, hindi ko pa alam. Bata pa lang kami nagkakausap pero noong elementary pa kami. Hindi ko alam kung paano siya nagbago after all these years, sabi ni Phoebe. Nagulat si Cheryl. Samantala, may salungat na ekspresyon sa mukha ni Phoebe. Naisip ni Cheryl na si Phoebe ay nagkakasalungatan tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi alam ni Cheryl, hindi sinasadya ni Phoebe kung dapat niyang nakawin ang lalaki ng kanyang matalik na kaibigan. Alam ni Phoebe sa kanyang puso na ang isang lalaking tulad ni Alex Rockefeller ay katulad ng isang droga sa mga babae. Kahit sinong babae na nakipag-ugnayan sa kanya ay magiging adik. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, ang pagkagumon sa droga ay lalala lamang hanggang sa ang isa ay ganap na nakulong dito at wala ng paraan para makaalis dito. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap nilang dalawa, nakaramdam ng pagkabalisa si Phoebe, lalo na nang maisip niya si Alex na natutulog sa tabi. Sa wakas, nabanggit ni Phoebe na pagod siya at nag-goodnight kay Cheryl. At sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mahinang kalabog sa may pintuan niya. Bahagyang natigilan si Phoebe. Napatingin siya sa pinto at napansin niyang unti-unting pumipihit ang doorknob. Ito, naisip agad ni Phoebe na si Alex ang nagbubukas ng pinto niya. Ang pinakamahalaga, pinananatiling naka-unlock ni Phoebe ang kanyang silid sa buong oras. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya inilock ang kanyang pinto kahit na naliligo siya. Marahil ay naniwala siya sa magandang karakter ni Alex o marahil ay mayroon siyang hindi maipaliwanag na pag-asa sa isang partikular na uri ng sitwasyon. Langit lang ang makakaalam. Samantala, ngayong nakita niyang sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Alex at palihim na pumasok sa kanyang silid sa kalagitnaan ng gabi, halos lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Dapat ko ba siyang pigilan? O go with the flow na lang ba ako? Sa huli, nagpa siya si Phoebe na magpanggap na siya ay natutulog. Hindi niya pinatay ang mga ilaw, diretso siyang humiga at pumikit. Gayunpaman, ang kanyang nanginginig na pilikmata ay nagpapahiwatig kung gaano siya nasa sabik sa loob. Creak! Isang mahinang tunog ang maririnig.
Sa wakas ay nabuksan na ang pinto ng kwarto niya. Nagsimulang makaramdam ng lalong kaba si Phoebe sa loob. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Alex. Kung lumapit siya para hawakan siya kaagad, dapat pa ba siyang magpanggap na natutulog? O diretsong sampelan siya at sigawan dahil sa pagiging halimaw niya? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Phoebe ang isang gun sa ibabaw niya. May itinaas ang cooling mattress sa ibabaw niya. Ginawa ito ng napakabilis at pilit. Itong magaspang. Jerk, nagpapanggap ka sa lahat ng oras na ito. Hindi pa rin iminulat ni Phoebe ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na may pilit na dinidiin sa isang pressure point sa ilalim ng kanyang leeg. Kagad pagkatapos noon, nakaramdam ng kakilakilabot si Phoebe. Parang naubos lahat ng energy niya sa katawan. Nakaramdam siya ng panghihina mula ulo hanggang paa. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa niya? Sa wakas, hindi na nakayanan ni Phoebe. Iminulat niya ang kanyang mga mata at laking gulat niya na nanginag ang buong katawan niya. Nakita ni Phoebe na nakatayo sa tabi ng kanyang kama ang isang hindi pamilyar na matandang lalaki. Samantala, nakatayo sa likod ng matanda sina Easton Zimmer at Vile Zimmer. Kabanata 1347. Easton, Vile, ito ay. Kayo ba? Paano ka nakapasok dito? Anong gusto mo? Napatingin si Phoebe Larson sa magkapatid na pumasok sa silid na nabigla at natakot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa anumang kaso, siya ay anak na babae ng mahistrado ng Michigan at miyembro din siya ng pamilya Larson ng Alaska. Nagalit ba ang pamilya Zimmer? How dare they invade her house in the middle of the night? Makatwiran pa rin na subukan nilang kidnapin si Alex noon. Ngunit ngayon, wala na talagang dahilan para gawin nila ito. Ayaw na ba ni Quentin Zimmer sa kanyang posisyon bilang gobernador? Gayunpaman, kahit gaano kabait si Phoebe, hindi niya lubos maisip kung gaano kasama ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer. Hindi kailanman binalak ni Easton Zimmer na palayain siya o hayaan siyang makatakas. Ang kamera na hawak ni Vile Zimmer ay gagamitin para kunan si Phoebe sa akto. Pagdating ng oras, uubusin ni Phoebe ang gamot na inihanda nila ng maaga. Pagkatapos, mahuhulog siya sa isang estado ng disorientation at kabaliwan. Siya pagkatapos ay iframe bilang ang nagpasimula ng pakikipagtalik kay Easton. Bukod dito, ang mga video na ganyan ay parang mga bombang matimbang. Tiyak na hindi magagawang sakta ni Wayne Larson ang taong ito o ang pamilya Larson. Nang dumating ang oras, maaari lamang makontrol ni Phoebe ang pamilya Zimmer. Alex Rockefeller, iligtas mo ako. Nagsimulang sumigaw si Phoebe sa gulat at takot. Sa isip niya, si Alex Rockefeller lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Gayunpaman, agad niyang natuklasan na ang kanyang boses ay naging napakalambot. Sa madaling salita, nang maubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, pati ang lakas niyang sumigaw ay nawala. Gayunpaman, sa kanyang higit na pagkabigla at takot, si Alex ay hindi tumugon sa kanya ng mahabang panahon. Baka aksidente ang nangyari. Sa totoo lang, isang aksidente ang nangyari kay Alex. Pinag-aaralan niya ang pangalawang sword formation ng Dragon's Bane of 36, 7 Blades of Death. Kanina, bigla niyang naintindihan ng lubusan ang pagbuo ng espada. Gayunpaman, sa sandaling ganap na na-activate ang sword formation, nakabuo ito ng kakaibang mundo kasama ang 7 Blades of Death at ganap na tinakpan ang katawan ni Alex. Ang puwang na kinaroroonan ni Alex ay naging baluktot. Ang epektong ito ay tulad ng spell formation nila ni Tita Rockefeller na itinakda sa gitna ng Moonlight Lake dati. Noon nang si Sean Baker at ang iba pa ay nakulong sa spell formation, hindi sila matuklasan ng mga tao mula sa labas. Kaya naman nang pumasok si Easton, Vile, at ang Grandmaster na martial artist na dinala nila, wala silang nakitang sinuman sa kabila ng pagbukas ng pinto sa silid ni Alex. Samantala, hindi rin nadiskubre ni Alex ang kanilang pagdating sa ngayon. Anong sinisigawan mo? Alex, hehe. Ang ganyang endearment. Hindi ba si Alex ang baiting mula sa nakangiti, proud wanderer? Nagsimulang tumawa ng malakas si Easton. Sa kasamaang palad, wala rito ang iyong Alex.
Otherwise, I'd have made him have a taste of cut his own penis off, dagdag ni Easton. Ano? Wala siya dito. Nagulat si Phoebe. Samantala, nagpatuloy sa pagsasalita si Easton. Huwag magpanik. Wala si Alex pero ako. Si Alex ay isang eunuch ngunit ako ay hindi. Bibigyan kita ng magandang karanasan at ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki, okay? Nakaramdam ng sobrang takot si Phoebe kaya nagsimulang pawisan ang kanyang noo. Easton, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Huwag magkamali at sirain ang iyong ama. Umalis ka na at magpapanggap akong walang nangyari, sabi ni Phoebe sa pinakamalakas na boses. Sa huli, umakbay si Violet at biglang naglahad ng kamay para sampelan si Phoebe. Ang sampal ay agad na naging sanhi ng kalahati ng mukha ni Phoebe na namamaga. Phoebe, bakit ang yabang mo pa sa panahong ganito? Bakit ikaw ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Bakit ka proud? Ang iyong ama ay pumapasok na sa isang persistent vegetative state. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang anak ng mahistrado tulad mo noon? Karangalan mo para sa aking kapatid na itutok ang kanyang mga mata sa iyo. Ngayon, magpakita ng magandang palabas. Malamig na sabi ni Vile bago nilapag ang kamera sa kama. Pagkatapos nito, nangisda siya ng isang tableta mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ibinuka niya ang bibig ni Phoebe at itinulak ang tableta sa kanyang lalamunan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Phoebe. Sinubukan niyang magpumiglas, umaasang maidora niya ang tableta. Gayunpaman, ang kanyang pressure point ay natap at halos wala na siyang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi niya magawang lumaban kay Vile. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1348. Samantala, muling tinapik ng Grandmaster rank martial artist ang lalamunan ni Phoebe Larsen. Ang tableta ay dumulas mismo sa kanyang tiyan. Vile, ano ang pinalunok mo sa akin? Galit na sigaw ni Phoebe. Kinuha ni Vile Zimmer ang kamera at ngumiti. Siyempre, ito ay ilang magagandang bagay. Ito ay napakamahal. Ang bawat tableta ay nagkakahalaga ng $2,000. Gagawin ka nitong isang baliw na bitik sa kama mamaya. Hehe. Kuya, ano pang hinihintay mo? Tumawa si Easton Zimmer habang hinuhubad ang kanyang damit at lumapit. Sa puntong ito, walang paraan na hindi pa rin alam ni Phoebe kung ano ang tableta. Bigla na lang siyang natakot. Ito ang katumbas ng impyerno para sa mga babae. Talagang i-record pa nila ang buong bagay. Gusto nilang ipadala siya sa pinakamababang bahagi ng impyerno. Alex, nasaan ka? Sigaw ni Phoebe. Nararamdaman ni Phoebe ang kakaiba sa kanyang tiyan. Napakalakas ng epekto ng gamot kaya agad itong natunaw sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon, isang kakaiba at mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong katawan. Bukod dito, sa isang bahagi ng kanyang katawan ay nakaramdam ng kakaiba. Bilang isang doktor, paanong hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya? Tapos na. Tapos na talaga this time. Nang makita ni Phoebe na hinubad na ni Easton ang kanyang jacket at nakangiti sa kanya na parang gutom na lobo, agad siyang nakaramdam ng pagkasuklam at pagkahilo. Samantala, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang pisngi. Phoebe, pinilit mo akong gawin ito. Huwag mo nga akong isipin na sisihin. Matagal na kitang hinahabol, ngunit hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ng iyong kamay. Ako, si Easton Zimmer, ay anak pa rin ng gobernador anuman ang mangyari. Paano mo nagustuhan ang kawawang B*** na iyon? Ikaw ang bulag. Wala akong choice kundi gamitin ang diskarteng ito. Gayunpaman, hanggat kumilos ka ng masunurin sa hinaharap, ituturing pa rin kita bilang aking asawa. Sabi ni Easton. Inubad pa niya ang kanyang underwear. Napatingin sa kanya si Vile at tumawa. Kuya, bilisan mo na. Nakaset up na ang kamera ko. Phoebe, siguraduhin mong kumilos ka sa abot ng iyong makakaya. In the future, baka sumikat ka pa dito, Vile said. Si Phoebe ay nakaramdam ng galit at pagkapuot. Masyadong masama ang pamilya Zimmer.
Gayunpaman sa pag-epekto ng gamot sa loob ng kanyang katawan talagang nakaramdam siya ng pananibik sa kanyang puso nang tumingin siya kay Easton. Dahil dito ay lalo siyang nagpanik. Mabilis na pinagdikit ni Phoebe ang kanyang mga binti. Nang makita ng Grandmaster rank martial artist na tama na ang timing na unlock niya ang pressure point ni Phoebe. Ginoo. Zimmer at Miss Zimmer, gawin mo ang gusto mo. Hihintayin ko kayo sa ibaba. Sinabi niya. Sige, sige. Kinawayan ni Easton ang Grandmaster rank martial artist palayo na parang nagtataboy ng langaw. Nanatiling nakatingin si Easton sa katawan ni Phoebe. Isang taon na niyang hinahanap-hanap ang babaeng ito. Ngayon, sa wakas ay makukuha na niya ito ayon sa gusto niya. Nakaramdam siya ng sobrang tuwa na halos manginig ang kanyang katawan. Phoebe, Phoebe, maganda kong babae, ayaw mo ba? Itigil mo na itong paglabanan. Halika dito. Matagal ka nang hinihintay ng asawa mo. Sabi ni Easton sabay abot sa dibdib ni Phoebe. Tuwang-tuwang nire-record ito ni Vile. Para siyang kinukunan ng artistic video. Gayunpaman sa sandaling iyon biglang kinilig si Easton. Agad siyang natigilan at tumingin siya sa ibaba ng hindi makapaniwala. Naramdaman niyang may humawak sa isang parte ng katawan niya. Maya-maya pa pilit itong hinatak. Arg. Kabanata 1349. Isang nakakaawang sigaw ang pinakawala ni Easton Zimmer. Mukha siyang takot at nalilito. Pinagmamasdan niya habang ang bagay na tumutukoy sa kanya bilang isang lalaki ay talagang hinayla sa kanyang katawan ng isang mahiwagang puwersa. Anong klaseng matinding sakit iyon? Pumulwak ng husto ang dugo at walang salita ang makapaglalarawan kung gaano kasakit ang nararamdaman niya sa sandaling ito. Ang pagputol nito ng isang solong malinis na hiwa ng isang talam ay mas mabuti. Sa kaso niya, pilit itong hinugot. Ang uri ng sakit na kinasasangkutan ng pagkapunit ng balat at kalamnan ng isang tao ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Direktang nawala ng malay si Easton ngunit agad siyang namula sa sakit. Samantala, naramdaman ni Vile Zimmer na nag-record ng kabuuan ng eksenang ito na nagdilim ang kanyang paningin. Nakakakilabot na nagsimulang mamanhid ang anit niya. Maging si Phoebe Larsen na nagre-react sa gamot ay naalerto nang makita ang gayong madugong eksena. Sa maikling panahon, bahagyang namulat siya. Mabilis siyang tumalon sa sulok ng kama habang nakatalikod sa isang malaking kabinet. Alex Rockefeller, nagsimulang sumigaw si Phoebe. Nandito ako. Isang boses ang narinig sa may pintuan. Ito ay walang iba kundi si Alex Rockefeller. Nang si Phoebe ay malapit ng sexually assaulted ni Easton kanina, ang energy barrier sa paligid ni Alex ay tuluyang nawala. Kabisado niya ang pangalawang sword formation ng Dragon's Bane of 36. Sa huli, sa sandaling mawala ang hadlang, narinig ni Alex ang boses ni Easton sa tabi. Direktang pumalpak si Alex na kinokontrol ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang hilahin ang ari ni Easton. Alex. Kinagat ni Phoebe ang kanyang dila. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Alex, agad itong lumapit sa kanya at yumakap sa kanya. Nangingilid ang mga luha niya habang sinuntok siya ng mahina. Saan ka nagpunta ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nandito? Bakit ikaw ay? Hindi nagtagal dahil sa kanyang nakaka-relax na emosyon, nagsimulang muling magkabisa ang gamot sa kanyang katawan. Sa halip na suntukin si Alex, sinimulan niya itong haplosin gamit ang kanyang kamay. Kasabay nito, ang Grandmaster rank martial artist na bumaba para maghintay kanina ay narinig ang kaguluhan at agad na tumakbo pabalik sa silid. Nang makita niya ang nangyari sa loob ng kwarto ay agad siyang napatulala. Masyadong kakilakilabot ang hitsura ng madugong estado ng Easton. Kahit ang isang Grandmaster rank na martial artist na tulad niya na marami nang nakita sa kanyang buhay ay nakaramdam ng panginginig sa likod ng kanyang mga binti. Samantala, hindi lang niya maisip kung saan nanggaling ang lalaking may hawak kay Phoebe. Sino ka? Tumingin siya kay Alex at malamig na tanong. Dahil si Easton ang amo ng lalaking ito, ngayong nagkaproblema si Easton, hindi ba ito ang responsibilidad niya? Ibibigay pa kaya ni Vile sa kanya ang bagay na gusto niya? Mas malamig pa ang tono ni Alex kaysa sa kanya.
Ako dapat ang magtatanong sa'yo niyan. Isa kang Grandmaster. Paano mo sila matutulungang i-bully ang isang babaeng tulad nito? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang pangungusap na ito ay agad na nagpapula ng mukha ng matanda. Nakaramdam siya ng lubos na hiya. May kasabihan na hindi dapat insultuhan ang mga Grandmaster dahil nakatayo na sila sa mataas na moral na lugar sa itaas ng iba. Nagkaroon din sila ng kanilang pagmamataas. Ngayong binubuli niya ang isang mahinang babae sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na gumamit ng droga laban sa kanya, masisira ang kanyang reputasyon kapag may nabalitaan. Hindi papahintulutan ng martial arts world ang gayong hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Samantala, nagsimulang sumigaw si Easton. Ginoo. Glenn, patayin mo na agad ang asungot na ito. Hindi, putulin muna ang kanyang ari. Pagkatapos nito, pirasuhin siya. Gusto ko siyang gawing abo. Hindi rin mapapantayan ang galit ni Vile. Naputol ang ari ng kanyang kapatid. Ang ganitong matinding pinsala ay hindi maaaring gumaling kahit na may operasyon. Ang kanyang kapatid ay naging isang beteng magpakailanman. Tama iyan. Patayin siya. Mr. Glenn, hanggat pinatay mo ang taong ito, walang makakaalam na pumunta ka dito. Ibibigay ko rin agad ang gusto mo, Vile said. Tumango ang Grandmaster na ang apelyido ay Glenn. Mayroon akong parehong iniisip. Sabi niya sabay ngiti. Kabataan, tandaan mo ito sa susunod na buhay. If you don't have what it takes, don't stir up trouble unnecessarily, sabi niya kay Alex. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay bago inabot para sampilan si Alex. Sa kanyang pananaw, sapat na ang kanyang solong sampal para patayin si Alex. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang puting ilaw ang kumislap sa kanyang harapan. Bagamat gusto niya itong iwasan, masyadong mabilis ang puting liwanag. Hindi niya talaga maiwasan. Pif! Pumagos sa kanyang puso ang puting liwanag. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1350. Pagkatapos tumingin sa ibaba, napansin ni Grandmaster Glenn na ito ay isang kakaibang mukhang mahabang espada. Pumagos iyon sa puso niya. Ikaw ay... Si Grandmaster Glenn ay mukhang hindi makapaniwala. Parang may nakilala siya. Gayunpaman, dahil sa nasira niyang puso, mabilis siyang bumagsak sa lupa. Bagamat nakaramdam siya ng pagsisisi, hindi na mababawi ang kanyang pagkakamali. Ikinaway ni Alex Rockefeller ang kanyang kamay. Ang espada sa puso ni Grandmaster Glenn ay bumalik sa kamay ni Alex. Ito ang 7 Blades of Death na naunang na-unlock ni Alex mula sa Dragon's Bane of 36. Ang Dragon Bone Sword ay pangunahing ginamit para sa mga layunin ng pagtatanggol, habang ang 7 Blades of Death ay pangunahing ginagamit para sa mga layuning nakakasakit. Ito. Nakita ni Easton Zimmer at Vile Zimmer kung paano walang kahirap-hirap na pinatay ni Alex ang isang Grandmaster. Higit sa lahat, hindi nila alam kung paano siya pinatay ni Alex. Saan nagmula ang napakalaking mahabang espada na iyon? Hindi nila ito makita ng malinaw. Masyado silang nabigla kahit hindi makapagsalita. Samantala, dahil sa epekto ng gamot sa katawan ni Phoebe Larsen, naging ganap siyang kakaibang tao. Paulit-ulit niyang isinubsob ang kanyang katawan kay Alex, idiniin ang sarili sa kanya. Sa katunayan, gusto pa niyang tanggalin ang kanyang damit. Kung hindi siya hawak ni Alex, hinuberen na niya ang sarili. Ang kanyang kalagayan, ang hitsura ni Easton, at ang kamera sa kamay ni Vile ay nagbunga ng walang tigil na pagnanasa sa puso ni Alex na pumatay sa puso ni Alex. Nag-iisip siya ng mga paraan upang patayin ang magkapatid upang mapawi ang kanyang galit. Nagsimula ng magsalita si Vile. Sino ka? Huwag gumawa ng anumang katangahan. Ang aking ama ay gobernador ng Michigan, si Quentin Zimmer. Alam ko. Iyan ang mas malaking dahilan kung bakit dapat kayong dalawa ang mamatay. Malamig na sabi ni Alex. Si Richard Asterisk. Samantala, ang pagsisiyasat ni Quentin kay Gordolph Goldman at Martin Zimmer ay humantong sa kanya sa Divine Constabulary. Nakilala niya si Zachary Xavier mula sa Divine Constabulary. Guardian Xavier, sinong elder itong Elder Rockefeller?
Tanong ni Quentin. Sinabi mo na inabuso ni Gordolf ang kanyang mga kapangyarihan sa layuning pumatay. Mayroon ka bang matibay na patunay? Ano man, mahalagang miyembro pa rin si Gordolf ng namumunong katawan ng Michigan. Kung huhulihin mo siya sa walang basehan, hindi ako papayag bilang gobernador. Kahit nagaling ka sa Divine Constabulary, matapang pa rin akong magrereklamo sa governing body sa Alaska. Dagdag ni Quentin. Ikinaway ni Zachary ang kanyang kamay. Lumapit ang isang subordinate na may dalang laptop bago ito binuksan at nag-play ng video mula rito. Na-record ang video na ito sa underground parking lot ng isang supermarket. Malamig na tawa ni Quentin. Ano ang malaking bagay? Ito ay isang video lamang ng ilang gangster na nag-uudyok ng gulo. Paano ito nauugnay kay Gordolf? Sa tingin mo ba tinanggap ni Gordolf ang mga taong ito? Hindi, ang anak mo, sabi ni Zachary. Paano mo nalaman? Umisi si Quentin. Natural, mayroon akong patunay nito, sabi ni Zachary. Hindi nagtagal, na-play ang susunod na video. Gayunpaman, ang footage ay nagpakita ng salungatan sa pagitan ni Martin Zimmer sa mga taong dinala niya at Alex Rockefeller sa harap ng pasukan ng bahay ng pamilya Larsen. Kitang-kita rin ang eksenang nakaharang si Alex sa isang bala gamit ang pagkakaway ng kanyang kamay. Mukhang natakot si Quentin. Siya si Elder Rockefeller. Tama iyan. Sabi ni Zachary. Bukod dyan, may identity din siya na baka hindi mo alam, Governor Zimmer. Siya ang apo ng presidente ng Divine Constabulary. Biglang nanlaki ang mga mata ni Quentin. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Agad niyang tinawagan ang anak. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay sinagot na ang kanyang tawag. Gayunpaman, ang taong sumagot ay hindi niya anak si Easton. Sa halip, ito ay ang kanyang anak na babae at si Vile. Agad na sumigaw si Vile sa telepono. Tay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Till then.